Hey, what's up mga ka-alright? Welcome back to my channel guys. For today's vlog, ito kukuha tayo ng renewal ng car registration natin. So after 3 years ng registration, dahil nung kinuha natin yung sasakyan natin bago, so may pre-registration. So ngayon, ito na po yung time na magre-renew na tayo. So ito gagawin natin yung pinakaunang renew natin sa sasakyan na siyempre nangangapa tayo dahil ito pala yung pinakauna-unahan natin. Siyempre nagtanong-tanong na rin sa mga pinsan, kaibigan kung anong dapat gawin. So ito, pupunta na tayo sa pinakaunang step natin. Ang kumuha ng TC, ano ba yun? Yung insurance, yun. Insurance, pagkatapos nun, emission. Then after that, yun nasa may LTO. So guys, ito, isa-isahin na lang natin ang gagawin natin para may guide ko kayo. Okay, let's go! Okay mga ka-alright, trivia lang to or info lang. Paano ba natin malalaman na kailangan na natin i-renew yung ating sasakyan o iparehistro? So nanggaling tayo sa 3 years pre-register natin nung bago yung sasakyan. So ngayon, pagti 3 years na siya, paano natin malalaman na kailangan na natin i-reissue o kailan natin pwedeng i-register? Ayun guys, nag-research ako. Ito, siguro marami na rin nakakaalam nito kung paano ba natin malalaman. So ang number ng mga sasakyan natin, diyan tayo magbe-base kung kailan natin i-rehistro or kung anong month natin exactly kailangan i-rehistro yung sasakyan. Okay? Ayun na nga guys, ganito pala yun. Kung wari, ang sasakyan mo, ang plate number niya ay, ang pinakadulo ay number 1. So, ang magre-register ka is January. 2 is February, 3 is March, 4, and so on. Ganon. Then, yung pangalawang, second to the last number ng sasakyan natin, dun naman natin malalaman kung anong weeks o weeks ng month natin siya talagang pwedeng i-rehistro. Kasi pag lumampas tayo dun sa weeks na yan na hindi natin na-i-rehistro ang ating sasakyan, ibig sabihin may penalty na po tayo mga ka-alright. Okay? So dahil ang weeks lang ng sa isang linggo ay meron tayong 4 weeks. So 1, 2, 3, kung ang number mo sa sasakyan sa second to the last is 1, 2, 3, tatapat siya sa unang linggo ng buwan. 3, 4, 5 6 naman second week ng buwan. Yan. At 7 at 8 third week, 9 at 0 ang pang fourth week as per the LTO. Yan mga ka-alright, isang info lang yan sa mga katulad kong mga baguhan. Syempre pero yung mga talagang driver natin, alam na yan kung paano. So ang aking sasakyan nagtatapos siya sa number 3 at second to the last number ko is number 8. So tatapat siya sa third week of the month. Dapat may rehistro mo yan third week, 15 to 21. Ayan. Kung wari ako, kailangan ko siyang mai-rehistro ng March 15 to 21. Pag lumampas ka doon, meron ka ng penalty mga ka-alright. Ang first week is papatak siya ng 1 to 7. Okay? First week, 1 to 7. Second week is 8 to 14. Third week is 15 to 21. And fourth week is 22 to 30 or 31. Yan lang po mga ka-alright. Ano nga ba ang mga requirements sa pagrehistro ng ating sasakyan? Okay,
Ang dali lang, mabilis lang naman to. Tatlo lang ang kailangan. Ang pinakauna, yung insurance, yung tinatawag nilang CPTL na kukunin natin dyan sa M. Luwilier. Ayan ang turo sa akin sa M. Luwilier. Second, ang emission test na talagang kailangan natin. Third is yung Xerox copy lang ng ORCR ng sasakyan. Yun lang mga ka-alright. Okay mga ka-alright, ang unang-unang gagawin natin ay maghanap ng M. Luwilier para kumuha tayo ng TPL insurance na gagamitin natin for registration. Ayan, isa po sa kailangan nating requirements para sa new registration ng ating sasakyan. So, dahil sabi ng mga kaibigan natin mas mura raw dyan, pwede naman sa iba rin, sa may Cebuana o sa mga partners ng basta kung saan ka may pwedeng kumuha. Pero ang pinaka-advise sa akin, kumuha raw ako dito sa may M. Luwilier. Yan ang pinakamura raw. So on the way tayo sa M. Luwilier para kumuha ng TPL insurance natin. Okay guys, okay na. Ayun na nga guys, tapos na tayo sa unang requirements natin ng CTPL. Yun, na kinuha natin sa M. Luwilier. And ayun, on the way na tayo sa emission. Yun na tayo sa emission ngayon. Kaya, tara. Magkano ang vehicle? Yes po. Nandito tayo sa cashier. Ito na mga ka-alright, nandito na tayo sa loob ng emission test. Ito, nagbayad na ako. Nakakashock lang kasi napakamahal sa loob nito. Malapit lang kasi sa LTO to, sa gilid lang niya. Kaya sigurado, ang advice ko sa inyo guys, humanap kayo ng mas murang emission kung saan man. Kasi dito nagbayad ako ng 1,000 para dito. Ayan guys, makikita mo naman yung sasakyan mo. Ayan, tinetest nila lahat ng kailangang i-test, mga speed test, yung smoke test, ano pa ba, brake test. Ayan, meron pang CCTV dyan nasa labas. Ayan, so ayun, makikita mo naman siya kung anong klaseng test ang ginagawa sa kanya. Ayan, may dadaan ng mga tawag dito, test. Siyempre test nga, no, emission test. Ayun nga lang guys ang mag-share ko sa inyo. Ayan na guys, nakuha na natin ang ating emission test. At nakalagay naman is, ano yun? Pass! Okay, let's go to LTO. LTO na tayo mga ka-alright. Okay, nakumpleto na natin. Punta na tayo sa LTO para sa ating registration. Kunin ko na lang mamaya. Ayun guys, pagpasa mo ng mga requirements, bibigyan kanila ng number kung saan ka magbabayad sa cashier. Ayan, maghihintay ka ng tawagin ka dyan para pagkatapos nyan magbayad at rehistrado ka na. Siyempre, ang pinakahihintay ng lahat, ang gastos reveal. Sa pag-renew ng rehistro natin. Ito, isa-isayin natin. Okay, mag-umpisa tayo sa may insurance natin, sa CPTL natin na 606, and then plus emission na 1,000, at ang pinaka pagrehistro ng sasakyan
2,479. So, ayan na po yung total. Yan na po ang total natin. Magkano ang ginastos ko. Okay mga ka-alright, natapos na rin tayo. Nakuha na natin yung bago nating registration. So, ayun, binayaran ko is 2,479. Ayun, 2,479 ang pinaka binayaran ko sa kanila. Yan. So, natapos din tayo. Medyo nagtagal lang tayo sa pila, pero okay lang, hindi naman tayo maabot ng 1 hour siguro sa pila. Okay naman siya. Ayan, so ayan, tapos na. Sa hopefully na-guide ko kayo mga ka-alright kung paano magpa-rehistro after ng 3 years ng pagiging pre-registration natin, pre-car registration natin after this. Yun, so after ng 3 years, alam nyo naman, every year kailangan natin magpa-register sa mga sasakyan natin, di ba? So yung guys, thank you for watching. And see you in my next vlog. Kung may tanong man kayo guys, comment lang kayo. Hopefully natulungan ko kayo kung paano magpa-register at nag-guide ko kayo ng kahit konti. Ayan. Thank you guys for watching my video.